ng psikolohiyang Pilipino is yung konsepto natin ng kapwa. It's a shared inner self that connects the individual to the community. Mataas yung konsepto natin, o matindi yung konsepto ng kapwa sa lipunang Pilipino, kaiba doon sa mga lipunan katulad ng Amerika at ng Europa, no? Mas individualistic sila, samantala tayo mas community centered, mas mas may pake tayo sa kapwa, no? Sa ibang tao kaysa sa sarili natin. So that's why nabuo yung konsepto ng kapwa, no? Or the shared inner self. And then um yun nga, dahil nga tayo ay tao, no, tayo mga Pilipino ay individual, pero nasa isipan natin at nasa puso natin yung gusto nating makatulong or maging bahagi ng lipunan na kinabibilangan or community na kinabibilangan natin. And with that goal, with that intentions, no, nagkakaroon tayo ng biases. No? And biases are often adaptive strategies shaped by colonial history and religious influences. 'Di ba? So gusto natin makihalubilo sa komunidad, gusto natin makaambag sa lipunan, no? Kasi yun yung ating konsepto ng kapwa eh, no? Ako bilang kapwa, ako bilang tao, kailangan may pakinabang sa akin ang kapwa ko o yung ibang tao, 'di ba? So matindi kagustuhan natin doon. So nagkakaroon tayo ng mga biases. Paano nga ba naturo yun sa atin? Well, because una, yung mga kolonya, na tayo ay naging kolonya, yung mga colonizers natin, tinuruan tayo ng mga, sabihin natin na, um, ang tawag natin dito, mga rules and regulations, 'di ba? Mga mga kautusan, 'di ba? Meron din tayong simbahan na relihiyon. Meron din tayong relihiyon na naging basihan natin para sa pagkilos natin, no? Yung parang pinaghuhugutan natin ng sa tingin natin ay angkop at tama na paraan ng pakikisama doon sa kapwa natin o sa komunidad natin. So, our concept of individualism and position to how we position ourselves to the community is deeply influenced by the the influencers or yung colonizers and the religious organizations na meron tayo. So, sa madaling salita, may biases tayo kasi tinuruan tayo ng alipin sa atin na magkaroon ng bias, no? Ayan. Ganun din yung simbahan. Yung nagturo sa atin ng ano ang tama at mali, ano ang katanggap-tanggap, eh, yan din nagbunga yan ng biases natin. So, ngayon, we'll discuss different biases na meron at nag-exist sa Pilipinas. Yung mababanggit ko ng mga example, syempre, sa experience ko yun, no? Sa inyo, for sure, meron din yan. Baka may maalala kayo, no? So, number one na cognitive bias exists in the Philippines is the bahala na. No? It's a temporal heuristics. Ibig sabihin, may kinalaman siya sa pagtingin natin o pagtanaw natin sa oras o pagtingin natin sa kahalagahan ng oras. Kaya siya temporal heuristics. Number one is the bahala na. Bahala na is a word comes from the term natin na bathala na. No? Kaya siya bahala na. So, parang pinaikli na bathala na. So, its old interpretation is often dismissed as a fatalism. So, bahala na yung fate, no, yung ano ba yung fate? Bahala na yung ano ba Tagalog ng fate? Basta yung fate, no, yung basta nakalimutan ko. Bagutin nyo nga, nasa dulo ng dila ko. Yung bahala na, 'di ba? Yung fate. Yan, kaya siya fatalism. Yan. And the resignation, no, or leaving everything in the face everything to fate. Yan, yung pagkakataon, yung parang ganun, yung chance na lang. Yan, pananampalataya. I think it's a fate na ano, yung fate FATE, no, hindi yung fate na ano, sorry, mali yung pronunciation ko.
But yung bahala na yung pagkakataon, no? Bahala na yung mga pangyayari, no? Let it kung ano na yung nakaplano. Yan. It's more on ganun yung bahala na natin or batahala na. Ayan, batahala na. So, in the indigenous reinterpretation, somehow Filipinos say these words na bahala na as a psychological pump for courage. Gusto natin palakasin yung loob natin, 'di ba? We just want to add determination, 'di ba? Doon sa mga before we face uncertainty, 'di ba? May mga bagay tayong nauunawaan natin na may mga bagay tayong hindi hawak, hindi nating control. So bahala na, 'di ba? So we just say these words and then, nagiging courageous tayo, nagiging determined tayo doon sa mga nangyayari. Okay? Nakakasunod kayo? So, um, its function, yung temporal heuristic na ito, na bahala na, o yung pagsasabi natin ng bahala na, triggers goal achievement by allowing individuals to accept unforeseen forces while putting in their best effort. Diba? Pag sinabi mo yung bahala na, ano nang gagawin mo pag sinabi mo bahala na? Diba? So, pag sinabi mo bahala na, you allow, no, you accept the unforeseen forces and then you just do your best efforts, 'di ba? Bahala na, gagalingan ko na lang, 'di ba? Ganun yung ginagawa natin. Totoo naman 'yon, 'di ba? Ako agree ako doon, no, na ako sinasabi ko rin yung bahala na, gagalingan ko na lang, 'di ba? Bahala na kung ano yung makaharap natin, whatever na circumstances yun nasa harap natin. Kaya natin yun, 'di ba? Just like what we did last time. Parang gano'n, 'di ba? Nalagpasan ko nga yun dati. Ngayon malalagpasan ko rito, bahala na, 'di ba? So, this is this temporal heuristic of bahala na is a useful for coping anxiety. No, yung sakit sa ulo, yung parang gano'n. In high pressure situation like emergency o kaya even in sports, 'di ba? And may emergency, may nangyaring hindi mo inaasahan, ang sakit ng ulo mo, 'di ba? Anong kailangan mong gawin? You just say bahala na and then galingan mo na lang. Gano'n yun eh, 'di ba? Gano'n yung nangyari. So, this cognitive bias exists in our country. Maraming mga Pilipino yung bahala na, 'di ba? Nung binoto natin na kasali, no? Nung binoto ng marami si Robin Padilla, kahit na puro kabobohan lang yung ambag ni Robin sa Senado, 'di ba? Anong sinabi ng mga iba? Bahala na, wala naman tayong magagawa diyan, 'di ba? So, ayun. Another temporal heuristics is the procrastination biases. Filipinos are very, sabi natin, medyo coined to become procrastinators or lazy. No? Sinasabi yun, ang mga Pilipino daw tamad. Well, I cannot say that na tamad tayo mga Pilipino. Siguro, so sobrang tagal lang natin na naging alipin, no, ng mga banyaga ay nakabisado na natin yung pagiging alipin natin. Kumbaga kung sa level of expertise, expert level na tayong slaves, 'di ba? So when we do things for a very long time, nakakabuo tayo ng diskarte kung paano gawin yung bagay na yon in the fastest way, in a very effective way, 'di ba? So because of that, because of having that, yung diskarte at yung expertise in dealing with problems, in dealing with work, ayan. Kaya nakakaabot tayo sa procrastination, no? Kailangan nating unawain yun. Kaya ka procrastinator kasi kabisado mo na yan eh. Kaya ko namang gawin yan eh mamaya eh, 'di ba? So, yung you know your ground, when you know your ground, you know your skills, you know your capacities, nangyayari talaga yung manana habit, no? Yung the manana habit rooted in the Spanish word for tomorrow, a form of present bias leading to task delay. So dinidelay natin, imbes na dapat gagawin na natin ngayon, ipagpapamamaya na lang natin o kaya ipagpapabukas na lang natin, 'di ba? Kasi bakit? Bakit? Eh, hindi naman rush eh. Saka kaya ko namang gawin 'yan. O kaya sabi nga sa laban, baka naman kaya naman sa late game 'yan, 'di ba? Nag-ML ba kayo? Kung nag-ML kayo, 'di ba? Pagka sa early game medyo bugbog kayo, 'di ba?
O mamaya sa late game kaya mabawi sa late game, 'di ba? So, may gano'n tayo 'no, yung manyana habit and, it rooted, because maybe we know our grounds 'no, kasi alam natin kung ano yung kakayanan natin kaya pinagpapabukas natin o dine-delay natin whatever activity na yung dapat nating ginagawa ngayon. Another procrastination bias exists in our country is the ningas kugon. No, marami yung mga Pilipino yung ningas kugon, especially mga politiko, no? Mga politician, mga public servant, ningas kugon yung mga yan, mga walang hiya yan, 'di ba? So it named after kugon grass that burns brightly but briefly, describes high initial enthusiasm followed by rapid withdrawal. Sa una lang magaling. Kaya parang ex mo, 'di ba? Parang yung ex mo sa una lang magaling, 'di ba? Kaya nga hiniwalayan mo eh. I'm happy for you kasi hiniwalayan mo siya. Kasi ningas kugon lang siya. Sa una lang siya magaling. And sana ganun din yung mga politiko na hinahalal natin, 'di ba? So yung parang pagka ano, matapang. Ngayong inuhuli ng ICC, 'di ba? Tumatakbo na, nadadapa pa sa hagdan, 'di ba? Nagdadadrama, 'di ba? Mga ningas kugon, wala namang mga bitaw, 'di ba? So sana ganun din yung parang sana jowa lang din sila, pwede mong i-withdraw no. Ay, wag na kayo, tanggal na kayo, 'di ba? We're talking about impeachment ni Sara Duterte as Vice President. Dapat si Sara lang ba dapat yung ma-impeach? Hindi ba pwede yung mga senador? Kasi wala din mga kwenta eh, 'di ba? Tapon din eh. Mga basura din eh, 'di ba? So sana pwede ring i-impeach. Nakita ko nga yung linyada ng mga ano, ng mga senador. Grabe no, sobrang circus. Parang parang circus na yung ating ano, yung ating Senado. Diyos ko, 'di ba? Nakakaawa naman pala talaga tayo. Ano bang pinagagawa natin? Anyway, so ayan, when a politician katulad ngayon mag-eeleksyon ng barangay, 'di ba? Magba-barangay election ngayon kaya napansin mo lahat na nakapasa sa licensure examination binabati. Congratulations, pagbati mula kay Kap, pagbati sa sino mang ito, 'di ba? Pagbati mula kay kanino, 'di ba? Para ano, para makilala sila, mga oportunista, 'di ba? Sa una lang naman magaling pagkatapos na 'pag naihalal na sila, yun na, wala na. Babay ulit na, 'di ba? May bagong NMAX na, 'di ba? Gano'n na 'yung mangyayari, bagong NMAX, bagong motor, 'di ba? Bagong kotse, 'yan na gano'n ang nangyayari. Ningas kugon, aray mo. So, it contributes itong manyana habit ng mga Pilipino at ningas kugon ng maraming Pilipino at mga especially ang malungkot yung mga politiko pa, yung ningas kugon, contributes to the unfinished project. Wala tayong natatapos, 'di ba? Wala tayong natatapos. Imagine ninyo, ilan yung mga building na tinatayo, mula pa kailan 'yan, 'di ba? Napansin nga nung ano, misis ko sabi niya yung building ng police, no? Parang police headquarters ata yan dito sa may Paso de Blas. Parang ang tagal-tagal na niyan, 'di ba? Na ginagawa. Hanggang ngayon di pa rin tapos, 'di ba? 'Di ba? Tapos yung financial building dun sa may ano, sa may City Hall, 'di ba? Parang ano na, 'di ba? Parang gano'n. Eh, hindi naman tayo sa naghahanap, pero if you're a taxpayer, dapat naghahanap tayo, 'di ba? Para tayong may mga unfinished projects, 'di ba? Yung mga flood control project, hindi naman talaga epektibo, eh, 'di ba? Walang naliligtas, lalo pa nga napapahamak, eh, 'di ba? Bakit? Kasi nga ningas kugon at manyana habit, mamaya na lang, 'di ba? It hinders the dynamic national culture evolution, nababantulot, napupunggok, napipigilan yung pag-unlad ng ating kultura natin bilang bayan, 'di ba? Yung mga tao, yung buhay ng bawat isa sa atin, lalong humihirap. 'Di ba mahirap na nga mabuhay lalo pang humihirap ngayon, 'di ba? Because inflation, taxes, 'di ba? Itong mga politiko na supposedly they're doing their job, pero anong ginagawa na drama, 'di ba? So, nakawawa naman tayo. So, it really affects us. Hindi lang 'to national level na kalokohan kundi, apektado tayo individually, apektado tayo ng ginagawa ng especially nitong mga opisyalis na ito, 'no? And,
this manana habit and ningas kugon is a stigma, that through these traits, Filipinos are often stereotypically used to label as lazy, no? Tamad daw tayong mga Pilipino. Kaya daw mahirap ang Pilipino kasi tamad. Bakit? Tamad pa rin ba yung mga jeepney driver na kahit sa gitna ng araw namamasada, kahit ang mahal-mahal ng gasolina namamasada, 'di ba? Ilan sa atin yung ilan ilan sa mga estudyante, no? Marami yung mga estudyante ngayon bukod sa pagiging estudyante, driver ng Lalamove o kaya nag-aangkas, yung JNT, nagtatrabaho kahit nag-aaral. Supposedly, nag-aaral lang yung mga yan eh, 'di ba? Pero hindi. Kailangan nila maghanap buhay kasi grabeng hirap ng ating bayan, no? Sobrang dahil walang ginagawa yung ating mga pinuno. Teka lang. Okay, so socio-evaluative maintenance yan. Punta naman tayo sa iba pang biases na meron sa Pilipinas. Like the crab mentality. No? Yung crab mentality is the irrational act of pulling down successful peers. Yan. Or the concept of if I can't have it, neither can you. Diba? So yung hinihila nung kapwa natin, yung kapwa. No? Yung isang tao, hinihila niya yung kanyang mga kapwa para bumulusok pababa. This concept or the crab mentality is based on the zero-sum bias. No, the incorrect belief that success is limited. Akala kasi natin yung success ay limitado lang. No? Kapag naging successful siya, kawalan yun sa atin. Diba? So one person's gain must be another's loss. So in reality, we can say na success is really not limited. Unlimited ang success. Anyone can be successful. Ayan. Success is just a state of mind. Diba? If you feel satisfied with what you have, you feel successful. Ayan. But the real deal here in crab mentality is the other factors that are limited. Success, we can say, is not limited, but there are things that are limited. Position in the company are limited. Hindi naman tayo pwedeng lahat supervisor. Hindi naman tayo pwedeng lahat amo. Hindi naman tayo pwedeng lahat sumasahod ng 60,000 kada buwan o 80,000, 100,000. Kailangan merong ranggo, merong kang level, di ba? So yun yung limitado. And that causes Filipinos, to have a crab mentality. Those limitations, those limited resources. Kaya naghihilaan ang mga Pilipino, no? Naghihilaan ang mga tao. Kung success lang, nauunawaan natin na ang success ay hindi limitado. Pero may mga bagay kasi talagang limitado eh. No, yung sahod, trabaho, posisyon sa kumpanya, yan. So, lang. Okay. Sophia, pakisabi na lang kay Rosario na gumamit na lang siya ng yung link doon sa ano natin. Pwede naman siya makapasok doon. Pero okay lang yan. O yan o. Rosario, admit. Diba? Okay na naka-admit na si Rosario. Okay, so crab mentality manifests through gossip, no, yung bulong-bulungan, chismis, pananabotahe, ayan, and jealousy to level. Ayan, yung parang nagselos ka na, ay, bakit siya yung na-promote? Bakit siya yung amo? 'Di ba? Pareho lang naman kami ng edad. Pareho lang naman kami ng pinag-aralan, pinagturuan, 'di ba? Ayan. So, jealousy to level. Ayan, the social playing field. And this crab mentality is not an isolated case in the Philippines, but there are other countries that has the same yung parang socio-evaluative maintenance na bias. No, just like in Australia, they have tall poppy syndrome. Kapag
pagka sinabi na nato-tall poppy syndrome ako, ibig sabihin nagseselos siya doon sa doon sa katrabaho niya na bakit yun, umuunlad at siya ay hindi. So, but often more active and aggressive in the Philippines. So, ang ano ko lang, as a student, kayo bilang mga estudyante ko, um, tandaan ninyo na nag-aaral kayo to elevate your position in our marketplace, to elevate your position in our country, 'di ba? Kaya nga kayo nag-aaral para umunlad yung buhay ninyo, mabago yung buhay ninyo. And again, in terms of crab mentality, huwag niyong hahayaan na hilain kayo pababa, no? Huwag niyong hayaan na may ibang taong manghihila sa inyo pababa. Um, Sipain niyo, no? Sipain ninyo pagka hinila kayo pababa. Totoo 'yun, awayin ninyo. Eh, hindi kayo nagpapakahirap para sirain lang kayo. Anong tip ko? Kung kinakailangan kayo yung manira, 'di ba? Kayo yung manira, kayo yung manghila, 'di ba? Gano'n 'yun. Ang mundo po ay hindi madali. Ang mundo ay hindi mabait. Mahirap ang mundo. Labanan ang mundo, sakmalan, kagatan, matira matibay. So, hindi kayo yung maaapi kung kayo yung mang-aapi, 'di ba? Hindi kayo yung aawayin, hihilain kung kayo yung manghihila, 'di ba? So, kung kinakailangan just to get the opportunity, gumawa kayo ng nararapat. Gano'n 'yun. Hindi kayo nag-aral, 'wag alalahanin ninyo yung hirap ninyo sa pag-aaral kasi hindi hindi madali mag-aral, 'di ba? 'Yan. So, after that, punta naman tayo sa anti-intellectualism, yung smart shaming. Nag-aral tayo, eh. Siyempre, of course, we're educated, we're becoming smart people, 'di ba? But smart shaming is the mocking individuals is defined as mocking individuals for sharing knowledge or citing expertise. Imagine you are conversing with your peers, you're conversing with your colleagues, and then you mention an idea that you read online or you read from a book. Tapos sasabihin sa'yo, eh di wow, 'di ba? Ikaw na magaling, 'di ba? O kaya nag-English ka, 'di ba? Sabihin naman nung kasama, "Oh, nosebleed naman 'yan, nakaka-nosebleed ka naman." 'Di ba? So, ako, ito yung pinakaayaw ko sa lahat, yung smart shaming. Because if you shame me because I am more intellectual than you or more intelligent than you, hindi ko kasalanang bobo ka, 'di ba? Hindi ko kasalanang huwag mo ko i-smart shaming. Kumbaga yun yung point ko, no? Huwag mo ko i-smart shaming kasi kung matalino man ako, well, pinaghirapan ko yun, eh, 'di ba? Bobo ka, eh, kasalanan ko bang bobo ka, 'di ba? So, huwag kang mang-smart shame, 'di ba? At ito sasabihin ko sa inyo, know when you are, um, attacked or yung anong tawag dito? Alamin ninyo kapag iniinsulto kayo, ano, kapag iniinsulto kayo kailangan mabilis ang utak ninyo, 'di ba? 'Pag iniinsulto kayo ng ibang tao, kailangan makasagot kayo agad. Bakit? Kasi kapag hindi ka nakasagot agad, pinalipas mo pa yung araw, pinalipas mo pa yung oras, wala ng kwenta yung sagot mo, 'di ba? Na-shame ka na-mock ka na, and no one deserves mockery, 'no, or shame. Kaya sagutin niyo agad. Pagka ini-smart shame kayo, eh, di wow, 'pag nagsalita ka tapos sinabihan ka, eh, di wow ka rin, bobo ka, eh, 'di ba? Eh, di ikaw na bobo, 'di ba? Kung ako talino ako, ikaw bobo ka, 'di ba? Huwag niyong hayaan na gano'n kayo kasi normal lang maging matalino kasi edukado kayo, 'no? Ayan. So, paano nga ba nagsimula itong smart shaming na 'to, 'no? It rooted with first yung hiya. Sa Pilipino kasi, sa Pilipinas kasi kailangan may hiya ka, parang gano'n, may hiya ka na magsabi ng, alam mo 'yun, magdikta dun sa ibang tao, parang gano'n. So, pagka matalino ka kasi tapos nagsabi ka sa iba, yung iba na-o-offend doon sa sinabi mo, eh, gusto mo lang naman tumulong, 'di ba? Mabuti intensyon mo, pero sa pakiramdam nila inaapakan mo na sila o kaya nilalamangan mo na sila. So, it enforces a sense of false humility to avoid appearing superior. Eh, yung ibang tao na, "Eh, di wow, di ikaw na may alam," 'di ba? 'Di ba?
'Di ba ang pangit? Imagine niyo 'yun, nagagalit ka sa akin kasi kino-correct kita or nagagalit ka sa akin kasi nagsasabi ako ng totoo, 'di ba? Kawawa ka naman, 'di ba? Anong gusto mong tanggapin? Binibigyan kita ng mabuti, ayaw mo, 'di ba? Ginagantihan mo ko ng masama, ginagawan kita ng mabuti, ginagawa mo ko ng masama, 'di ba? Ano pa anong gusto mo? Gusto mo masama na lang, 'di ba? So, ayun, yung false humility, alam naman natin kung ano yung false humility, yung yabang, 'di ba? Alam naman natin 'yun, pero minsan may mga pagkakataon, gusto mo lang naman tumulong, i-aano ka pa, smart shame ka pa, 'di ba? So 'yun, ingatan niyo 'yun, hindi puwedeng hindi kayo gaganti do'n. Kapag may ng smart shame sa inyo ng mga pagkakataon na 'yun. Ang ganda-ganda ng intensyon natin, tapos i-smart shame tayo, tapos wala tayong ganti, hindi. Suntukin kita talaga, 'di ba? Di man kita magantihan ng salita, at least ng pisikal masaktan kita, 'di ba? So ayun, class consciousness. Yung smart shaming is rooted with class consciousness. Every one of us, as an individual, as a person, we are very observant with class, uri. Bakit? Bakit tayo observant with those with uri, with classes? Because if we know, if we are very conscious with the class when we are dealing with other people, no, nalalaman natin kung paano natin ipoposition yung sarili natin in the conversation. 'Di ba? Halimbawa, isa kang empleyado, bago ka lang, nag-usap-usap yung mga katrabaho mo, 'di ba? Inoobserbahan mo na agad 'yun kung sino yung uri, sino yung ka-level mo, sino yung mataas sa'yo, sino yung hindi mo puwedeng masanggi, hindi mo puwedeng masagi, hindi mo puwedeng ma-offend, 'di ba? Ano 'yun, it's automatic, unconscious, and consistent na ginagawa ng utak natin na unawain yung uri na meron sa lipunan natin para alam natin kung paano tayo poposisyon, saan tayo lulugar, 'di ba? And gano'n din, bukod sa para malaman natin kung paano tayo poposisyon sa isang social context, we are becoming judgmental. Unconscious 'yun, 'no? Kahit sabihin nilang, "Ang judgmental mo naman." Lahat naman tayo judgmental. We are judgmental in terms of the yung class or uri para alam natin kung ano lang yung scope and limitation ng isang tao, 'di ba? Yung kausap mo, alam mo kung hanggang saan lang siya. Kasi ikaw alam mo kung hanggang saan ka lang, eh, gano'n din siya. Yung ibang tao na makakahalubilo mo, alam mo lang din kung hanggang saan lang din siya. Kapag lumalagpas siya doon, 'di ba? So, alam mo na lumalagpas siya doon kasi you are conscious with the class or uri. And it manifests, the smart shaming manifests through sarcastic phrases as simple as, "Eh, wow," 'no, "Ikaw na magaling," o yung nosebleed. Pero marami pang paraan diyan. Again, you can be mocked, you can be shamed in different ways. So be aware. Kailangan gising ang isip mo nun at alam mo, 'no, na iniinsulto ka at kailangan maka-react ka agad. Kasi 'pag hindi ka naka-react, talo ka, 'no? Wala ng kwenta yung reaction mo kahit umiyak ka pa sa bahay na magsumbong sa nanay mo na, "Mama, inaway ako," 'di ba? Sabihin ni Robin Padilla, "Bawal bang sumigaw dito sa Senado," 'di ba? 'Yan. So, wala ng kwenta 'yun kasi tapos na. Kaya kailangan mabilis kayo maka-react diyan. Another is the halo effect in media and marketing. Medyo malayo na ito doon sa smart shaming at crab mentality na pinag-uusapan natin kanina. Halo effect is a positive impression in one trait influences the judgment of unrelated traits. May naalala ba kayo na tao na ang ganda ng itsura niya, kaya nung nagsalita siya parang napaka-effective niya, 'di ba? Ang ganda ng itsura niya, 'di ba, yung doktor, halimbawa meron kang sakit, 'di ba, yung doktor meron siyang maputi siya, malinis tingnan, malinis ang damit niya, 'di ba, parang ang tali-talino niya, 'di ba, nung sinabi niya na, "Ito yung sakit mo, may pag-asa ka pang mabuhay," yung gano'n, 'di ba, parang naniniwala ka agad, 'di ba? Ayan.
bibigyan ka niya ng gamot, iinumin mo naman. Bakit mo iinumin? Kasi kapani-paniwala siya eh. That's the halo effect, no? One trait influences the judgment of unrelated traits. 'Di ba? Porket maputi, porket maganda, akala mo tama na yung sinasabi, akala mo matalino na. Yan, ganyan ang halo effect. Ganun ang halo effect, no? Hindi porket maputi, maganda, eh matalino na agad. So what is beautiful is good. That's a common idea of halo effect. What is beautiful is good. Kung ano yung maganda sa paningin, eh mabuti. Yan. So there are attractive individuals that are perceived as more intelligent and trustworthy. 'Di ba? Sino yung ano natin nun? Ah, perceive as, 'di ba? Tingnan niyo yung ano, um, tingnan niyo yung mga reporter ng GMA, no? Reporter ng GMA. Yung mga reporter ng GMA, maganda yung maganda yung mga reporter ng GMA, no? Sila Tina Panganiban Perez, sila sila Vicky Morales, sino pa ba? Sila Mab Gonzales, yan. Maganda yung itsura niyan. Bakit gano'n? Kasi that's the halo effect. Kapag maganda yung itsura nung nagre-report, mas kapani-paniwala yung report. Yung vlogger, 'di ba? Yung vlogger, sabi niya sexy siya, 'di ba? Sexy siya. Itong pagkain na 'to ay healthy at nakakapagpa-sexy. Ikaw naman, naniniwala ka agad kasi sexy eh. Kasi maganda yung ano eh, vlogger eh. 'Di ba? So, gano'n yung nangyayari. Meron yan sa media, kahit sa social context natin, kahit sa classroom, may kaklase kayo na maganda, 'pag siya sumagot parang ang tali-talino niya, 'di ba? Pero pagka kinontent analysis mo yung kanyang sinabi, parang medyo sablay pala 'no, parang gano'n. Ma-realize niyo 'yun. Sa trabaho may gano'n, yung sekretary ng boss, 'di ba? Yung chicks ng boss, 'di ba? Ang ganda, akala mo tama ginagawa, kabit pala, 'di ba? So, ayan, halo effect tawag natin do'n. Um, yung halo effect, meron din yang kabaliktaran, the horn effect. Yun yung yun yung sumpa. Porket pangit, parang wala lang tama. Kasi pangit eh, 'di ba? Halimbawa ako, 'di ako gano'n ka-pogi. Minsan parang di niyo ako pinapaniwalaan, 'di ba? Na parang, "Huh? Parang wala naman, parang di naman totoo 'yan, sir." Kasi pangit ako, 'di ba? Pero kung hindi ako pangit, baka paniwalaan niyo ako. Para gano'n, horn effect. Porket mahirap ka, 'di ba? Porket mahirap ka, hindi ka pinapaniwalaan, 'di ba? Sa pamilya halimbawa, sa magkakapatid, ikaw yung hindi nag-aabot ng pera sa magulang mo. Kahit anong sabihin mo, kahit anong nararamdaman mo, parang wala lang kasi wala ka namang ambag eh, 'di ba? O kaya ikaw yung pinakapangit sa magkakapatid, 'di ba? Sakit 'no? Paulit-ulit yung pinakapangit. Pero anyway, nangyayari 'yun. Nakakalungkot 'yun, pero nangyayari 'yun sa Pilipinas. So, we just need to accept that the idea is existing in our society. In social media, in marketing impact, local brands often face a foreign halo, yan, where Japanese or Korean brands are automatically seen as superior. 'Di ba? Yung Metatayon, alam niyo yung brand na Metatayon, no? It's a supplement that can brighten your skin, 'di ba? Tapos yung model, 'di ba? Korean. 'Di ba? Sabi ko, ano kayang gusto nito, no? Maputi ka na nga, gusto mo pa magpaputi? Ano bang kulay gusto mo? Transparent, 'di ba? Mukha ka ba gusto mo ba maging dikya, 'di ba? Parang dikya ka ba? Gano'n ba yung gusto mo? Yung nakikita yung ugat, nakikita na yung dugo, 'di ba? 'Di ba? Maputi ka na, nagpapaputi ka pa. Ang nagpapaputi lang yung maitim. Pero ikaw maputi ka na, magpapaputi ka pa. Anong gusto mo? Transparent, 'di ba? 'Di kayo tumatawa 'no? Oo, 'no? First time niyo ba magklase? First time niyo lang 'no? Wag i-record ko 'to, eh. 'Yan. Tumawa kayo, sayang yung boto ng inyong cellphone 'no? 'Pag di kayo nag-react talaga ano, oo, saktan ko kayo. By the way, next week pala is your ano, your final examination. Kaya
ready kayo. Medyo mahaba yung ating final exam kasi may kasamang quizzes. Ayan. Laban lang, no? Laban lang. So, ayan. Magkikita tayo ng face to face next week. All right. So, nasa horn effect na tayo, di ba? Yung horn effect is kabaliktaran ng halo effect. Kapag halo, porket maganda, nagmumukhang matalino. Kapag kapangit, 'di ba? Parang hindi matalino, 'di ba? Naalala niyo si Senator Miriam Defensor Santiago, 'di ba? Si Senator Miriam Defensor Santiago, hindi siya ganoon ka charismatic, no? Kasi nga 'di ba, iba nga tawag sa kanya baliw, gano'n, 'di ba? Kasi nga gano'n siya, matalino siya eh. Tuloy hindi natin siya naging presidente, 'di ba? Sino binoto natin? Iba, 'di ba? Iba. Si Digong, binoto natin si Digong. Si Digong ba kalaban niyo? Oo, tama si Digong, 'di ba? Ayun. Tapos eto tayo ngayon. Si Leni Robredo, 'di ba? Si Leni Robredo, anong concept nila? Anong anong kanilang naratibo kay Leni Robredo? Lugaw, Leni Lugaw. Kaya yung mga Pilipino hindi binoto si Leni. Ayan, yung pinalit, yung binoto si Bongbong, 'di ba? Kumusta naman tayo ngayon, 'di ba? Pangalan pa lang tunog bobo na eh, 'di ba? So, I don't know. Good luck. Sabi nga, Mhm. bahala na. Oh, sino 'yun? Parang may violent reaction si ano si sino 'yun? Si Sophia ba 'yun? Parang parang nagbago yung icon Napindot ni lang po. napindot. Akala ko may violent reaction siya. Hindi, joke lang. Joke lang. Sige. Moving na nga tayo. Alis na ako. Next. Yan. Celebrification of politics. Ito, madali na to. No, marami sa mga politiko natin ay ay galing sa pagiging artista. Filipinos are more into image over substance. Kahit walang bitaw, kasi pogi, binoboto. Buti nga si Bong Revilla, no, hindi na tumagos. Yan. Pero si Robin, lala eh. 'Di ba? Robin, si Lito Lapid. Diyos ko. 'Di ba? O yung image over substance. Popularity and charisma often outweigh policy expertise in national election. Alam mong wala na ngang alam, binoto pa bilang senador. 'Di ba? Lahat naman daw mapapag-aralan. Eh, si Robin Padilla wala namang pinag-aralan 'yan, eh. 'Di ba? Paano pag-aaralan niya, 'di ba? Eh, wala ngang pinag-aralan in the first place. Ang ginagawa naman ng iba kapagka walang itsura ng mga politician, 'di ba? They use celebrities act as proxies, transferring the fame and trust to the candidates they endorse. So, yung mga artista, binabayaran para i-promote yung mga politiko. 'Di ba? Yan si Alan Peter Cayetano, yan, siya lang ngayon ang Senate President, 'di ba? Pag natuloy yung impeachment ni Sara Duterte at nagtagumpay na masipa si Sara Duterte, kung di ako nagkakamali, ang papalit sa pagka-vice presidente ay ang Senado, no, ang Senate President. So, kaya nagkaroon ng kudita, ng coup sa loob ng Senado, eh kasi ayaw nilang si Tito Soto yung papalit na Vice President ng bansa. Kailangan si Alan Peter Cayetano. Pero alam ko ganyan, no? Probably ganyan yung mangyayari. So, wala na talagang chance na wala na idea is nasa plano ng i-let go si Sara Duterte, i-impeach 'yan, pero yung papalit, yun ang mas yun ang mas nakakaba, 'di ba? Sana si Kiko na lang ginawa nilang Senate President para at least Kiko, 'di ba? Good governance sana. Pero anyway, wala tayong magagawa diyan. Bukod sa mukhang ewan yung mga senador, eh talagang ewan talaga sa kanila. So, yan si Manny Pacquiao, isang boksingero naging senador. Si Robin Padilla na walang bitaw. Ayan, baka naman fan kayo ni Robin Padilla ha. Sabi ko sa inyo, pag fan kayo ni Robin Padilla, okay lang naman maging fan ng Robin Padilla. Oo, wag niyo na lang ako kausapin, no? So, 'yan. And another problem in the country is yung dynasty support. Tingnan niyo, si Camille Villar. Si Camille Villar, hindi naman yan mananalo eh kung walang
walang tulong ng pamilya niya, 'di ba? Yung access sa resources na meron si Manuel Manny Villar na gamit ng asawa niya, ni Cynthia Villar, kaya naging senador si Cynthia Villar. Habang senador si Cynthia Villar, naipasok sa Senado yung anak niya si Mark Villar na tahimik lang hanggang ngayon. 'Di ba? Kailan kaya maging ito si Mark Villar, no? Excited na ako. Kasi tahimik lang talaga siya eh. At syempre habang senador to si Mark Villar, naipasok naman niya si Camille Villar. Yan, pareho silang baog. Pareho silang walang bitaw. 'Di ba? Hindi ko alam. Wala akong wala talagang masabi sa kanila kasi wala silang ginagawa, no? Anyway, so dynasty support, yung mekanismo ng pera, mekanismo ng impluwensya, network of people, 'di ba? Alam nyo sa politika, ano yan eh, bulong-bulong lang yan eh. Kapag mag-eleksyon na, sasabihin ng ano ng nasa taas, kapag hindi nyo sa mga kapitan pag hindi nyo binoto, panatalo sa lugar sa barangay ninyo, itong kandidato na ito, hindi ko kayo bibigyan ng pondo. So yung mga kapitan mismo, sila mismo yung nagpo-force sa mga tao nila, sa mga mother leader nila, sa mga kabarangay nila na iboto natin si ganito, iboto natin si ganyan, 'di ba? That's the dynasty support, no? Yan. Another is the bandwagon effects and echo chamber. So alam niyo na 'to, ano, yung mga Pilipino sanay sa bandwagon, pag uso, sinusundan, pag uso, sumasakay sa uso. No? Kung ano uso, yun na yun. Halimbawa, pag eleksyon, oy, sayang naman yung boto mo, iboto na lang natin si ganito, 'di ba? Kahit wala namang kwenta yung pinababoto, 'di ba? Porket gusto ng marami, tama. Kaya nga botohan eh, kaya nga eleksyon eh, 'di ba? Para mailulok yung karapat dapat, hindi yung trip ng madami. Eh baka naman nabayaran lang din yung madami na yan eh, 'di ba? So dapat hindi tayo nagiging bahagi ng bandwagon. Pinag-iisipan natin kasi edukado tayo, na nag-aral tayo. And then another idea in the bandwagon is yung social proof. Kayo ngayon sa panahon ngayon kahit ordinaryong mamamayan ka lang, parang yung social media, hinahanapan ka palagi ng social proof na buhay ka pa at mayroon kang ano bitaw, na meron kang bahagi o kasali ka sa trending, 'di ba? Kailangan kahit naman ano, halimbawa, sorry daming pumapasok sa isip ko eh. Meron isa kong nakitang vlogger, sabi niya dun sa ano niya, sa video niya, tinanong ako kung ano daw masabi ko doon sa pag paglabas ni Bato de la Rosa matapos ang 6 na buwan. Ngayon, hindi ko naman siya kilala. 'Di ba, na parang sabi ko, "Sino nagtanong sa'yo?" 'Di ba? "Sino ka ba para tanungin?" 'Di ba? May ano, may pake ba kami? Mayro'n bang dulot yung boses mo 'no? Kasi tatanungin ka, eh, 'di ba? Gano'n ngayon sa social media. Kahit ordinaryong mamamayan, parang lahat tayo feeling natin celebrity tayo na kailangan makiambag tayo sa naratibo, sa usapan, sa diskurso, 'no? Okey lang naman 'yun, okey lang naman 'yun. Especially sa atin na mga edukado, dapat nakikibahagi tayo diyan. Huwag tayong papadaig dun sa mga bobo, huwag tayong papadaig dun sa mga manipulado. Tayo na may malayang isip, alam ang nararapat at tama, dapat mas maingay tayo para yung ingay na kumakalat ay yung totoo, yung tama, yung nararapat at yung kailangan o kaya yung kapaki-pakinabang sa lipunan nating ito, 'no? So kayo bilang mga estudyante, kahit estudyante pa lang kayo, join the bandwagon. Pero yung bandwagon na tama, 'no? Yung bandwagon na na may dulot na tama para sa mamamayan. Kung may bias kayo, bias dapat tayo sa kapwa natin mamamayan. Bias tayo dapat sa lipunan. Social science tayo eh. Bias tayo sa tao. Kung ano yung tama sa kapwa natin Pilipino, kung ano yung tama sa mga katulad nating mahihirap, yun dapat yung bias natin. Hindi yung mga pogi, hindi yung mga politiko, no, na wala namang mga talagang masasabi, nagagawa. And echo chamber, di ko alam kung naipaliwanag ko na to, but echo chamber is the algorithmic curation limits exposure to diverse views intensifying partisan hostility. So yung naranasan niyo na yung nanood kayo ng isang video tungkol kay Bongbong Marcos halimbawa,
and then natapos niyo yung video na yon, yung mga sumunod na video, halos tungkol na lang din doon, related doon, o kaya connected doon sa topic na huli yung pinanood. Well, probably you are inside an echo chamber. Ang hirap makawala sa echo chamber, no, unless mag-search out ka. Halimbawa, nakapanood ka ng video ni Bongbong Marcos, pro Bongbong Marcos. Gusto mong makaalis doon, mag-search ka ng anti Bongbong Marcos. Yung opposite, i-search mo para malaman ng algorithm na hindi na nito gusto yung pinapanood niya. Kailangan ko nang baguhin at ibabase ko yon sa kanyang sinearch. Okay? Ayan. Punta tayo sa huli, the resilience paradox, pero hindi pa matapos yung ating klase. The resilience paradox is yung normalcy bias is underestimating disaster risk because it hasn't been that bad before, leading to delayed evacuation. Yun, di naman kasing sama nung dati. Okay lang yan kahit medyo madelay yung evacuation. Okay lang kahit medyo madelay yung action. Okay lang kahit medyo madelay yung tulong. Nangyayari yan. Diba? Wala pa, matindi pa rin yung sa Yolanda. O ano naman, kung mas matindi yung Yolanda, so wag na tayo kakain ngayon. Diba? Yung mga nasalanta, yung mga nabiktima ng kalamidad, wag na lang kumain. Kasi di naman kasing tindi nung Yolanda. Hindi naman kasing tindi nung Undoy. Hindi naman kasing tindi nung iba pa. 'Di ba? Hindi pwedeng ganoon. 'Di ba? Pinapabayaan tayo ng gobyerno kapag may kalamidad. Mag-antay kayo diyan. Kailangan niyo ng tulong eh. Huy, nung hindi kami nung wala pa yung kalamidad, yung tax namin binibigay namin sa gobyerno para may magamit kayo, tapos sabihin nyo, maghintay lang kayo dyan. Trabaho nyo yan. Di ba? Isa pang problema natin is yung survivorship bias. Tuwan-tuwa tayo sa kwento ng survival ng ibang tao, yung rags to riches ng ibang tao. Pero pag na-realize natin, kaya mahirap yung kanilang buhay kasi mga bobo yung gobyerno eh. Sorry. Mahirap yung gobyerno eh, walang ginagawa. Alam nyo ba, nung nung dumating si Bato de la Rosa, no, nung Lunes, supposedly maghihearing tungkol sa mga farmers, no, tungkol sa mga farmers para magkaroon ng mas mababang presyo ng mga bilihin, ng mga punla, ng lupa, mga tungkol sa farmers. Pero dahil sa pagdadrama ni Bato de la Rosa, natigil 'yon. Na ano 'yon? Na postpone, 'di ba? Ito na nga lang yung pagkakataon ng Senado para magkaroon sila ng galaw na makakatulong sa ating mga Pilipino. Nag-inarte pa, nag-tantrums pa si Bato de la Rosa, 'di ba? Napaka walang kwenta. Ewan ko, I don't know what's the right word for that. Pero 'di ba? Yun na nga lang yung pagkakataon para matulungan tayo, no? Mapababa yung presyo ng gasolina, na masakit pa rin ngayon. Kahit sabihin natin na masakit pa rin, 77 ang presyo ng gasolina ngayon. Masakit pa rin 'yan. May mga jeepney driver pa rin na hindi kumakain ng tama dahil lang sa mahal yung gasolina. May mga pamilya, magulang na hindi kumakain kasi napakamahal ng bilihin. Hindi sapat yung pera na meron sila. And yet, nung Monday dapat somehow the Senate work and resolve those issues. Asan yung Senado? Ayun, inaalo. Ito si Bato de la Rosa na hindi pumasok ng 6 na buwan, ang kapal ng mukha, 'di ba? Inalo-alo at nabinbin, na postpone yung mga dapat makatulong sa atin, 'di ba? I don't know. Yan. Isa pang problema sa Pilipinas is the burden survival. It's reframing resilience as a compelled response to inadequate state support rather than true empowerment. Resilient naman mga Pilipino eh. Paano? Wag na lang tulungan. Wag na lang bigyan ng pondo. 'Di ba? Pwede ba 'yun? Hindi pwede 'yun. Na parang yung survival is natin, burden natin as
ordinary people. Kaya nga namin kayo, kaya nga kami nagbabayad ng tax at ng katerbang tax para pasahuran kayo para gawin niyo yung trabaho ninyo, 'di ba? Yan, isa pang problema diyan, yung burden survival. Pag napansin niyo pag may kalamidad, ang daming non-government organization tumutulong. Hindi naman ako against doon, pero dahil dun sa mga NGO na yon, nakatutulong sa pansitan yung gobyerno. Kasi imbes sana yung gobyerno yung tumutulong, inaasa ng gobyerno sa mga non-government organization yung tulong. Halimbawa yung sa Yolanda, yung mga bahay sa Yolanda, after yung mga biktima ng Yolanda, yung mga bahay nila doon, saan ba nanggaling yun? Sa pondo ba ng Pilipinas? Hindi. Galing yan sa tulong na nagmula sa iba't ibang bansa na nakita yung grabing kalamidad na nangyari sa Pilipinas kaya nagpadala ng pera o pinagawa ng bahay yung mga nabiktima ng Yolanda. Ultimo yung kalidad ng bahay noon, ng pangit. Plywood lang ata. Hindi ko alam kung kumusta na sila ngayon. 'Di ba? Yung tulong dapat galing sa gobyerno natin kasi binabayaran natin ng tax natin. Kinakaltasan kami, yung mga trabahador, no, na Pilipino, kinakaltasan ng sakaterbang kaltasan para gawin ng gobyerno yung tulong na yan para sa mga kapwa natin. And yet, wala. 'Di ba? Asa palagi. Tignan mo yung lifeline. Ultimo yung lifeline eh. Yung kuryente ng mga 4-piece, 'di ba? Sinisingil sa atin. Oh. 'Di ba? Bakit gano'n? Eh di sana kinover na lang yun ng kinover na lang yun ng Meralco, kinover na lang yun dapat ng gobyerno, 'di ba? Lala. Ayan. So malapit tayo matapos. Punta tayo sa talking and conversing as you know, as our weapon against these biases. O sabihin natin sa mga bagay-bagay na naranasan natin. Ang point is that in the future, you will become leaders, you will become professionals, you will become experts. But leadership must come in different ways or must be shown in different manner. In ethos, and pathos, and in logos. Hindi sapat na matalino ka lang. Yan yung logos. Hindi sapat na marami kang emosyon, no, magsalita, 'di ba? And hindi rin sapat na maganda ka lang. Kailangan meron kang boses na mukhang leader, not sound leader. Yun yung point ko rito. Hindi pwede kasi sa itsura lang yun eh. Kailangan sa boses din. 'Di ba? Kapag ka maganda yung boses mo, anong mapapansin mo? Anong napapansin mo doon sa mga tao maganda boses? They are more confident than those who feel that their voice are not as good as others, 'di ba? Kapag ka pakiramdam mo pangit yung boses mo, ayaw mo magsalita kasi pangit ng boses mo. Yung mga, 'di ba, may mga gano'ng tao, ang tataas ng boses, ang titinis ng boses sa tenga, 'di ba? So, mas gusto na lang nilang manahimik kaysa magsalita. So, ano kailangan mong gawin? I-improve mo yung vocal qualities mo, no? Sa pagsasalita, i-improve mo 'yan. Napa-practice naman po 'yan, lahat po napapag-aralan, sabi nga ni Robin Padilla, 'di ba? So, yung tone, yung pitch and pace act as invisible threads that hold leadership presence together. Kapag ikaw ay may magandang tono, pitch at pace sa pagsasalita, nagsa-sound as leader ka, nagsa-sound as expert ka, no? At nagsa-sound as professional ka. In the Philippine context where cognitive biases like halo effect and smart shaming are prevalent, your voice serves as a tool to either confirm positive stereotypes of competence or bridge social gaps created by cultural friction. So pag mayroon kang boses na maganda, no, nagagamit mo yung boses mo na yun para magtunog ka na competent. May kakayanan, no? At kayang magresolba ng mga cultural friction o mga problema sa kultura. So, there are vocal techniques for efficiency and authority. If you want to improve your vocal quality, anong kailangan mong gawin? Una is diaphragmatic breathing. Sino rito yung singer? O kaya choir? Di ba pag kumakanta tayo, humihinga tayo or nanggagaling yung ating hininga galing sa diaphragm? Di ba malalim yung hinga, marami kung huminga. Kasi pagka konti lang yung hinga mo, hindi mo maaabot yung tono. Hindi mo kayang tapusin yung isang, di ba, yung mahabang
mahabang kanta, halimbawa, yan, yung mahabang lyric, 'di ba? So, ang pinagkaiba ng singing voice at ng speaking voice is the breathing. Kapag normal voice or yung speaking voice natin, normal lang din yung breathing natin. Tama lang yung hinga natin. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Pero kapag kumakanta tayo, 'di ba kapagka mataas yung tono, hihinga tayo ng malalim, magbabangko tayo ng hinga para maabot natin yung mataas na tono. So why not apply that concept even with your when you are speaking, no? The true vocal power comes from the diaphragm, not the throat. Deep breathing before speaking oxygenates the body. Nilalagay niya ng oxygen yung body. Hindi ko naman sinasabing lagi kayong malalim huminga. Pero kapag alam mong marami kang sasabihin, take a pause, inhale enough air, enough oxygen to oxygenate your body. Kapag humihinga tayo, nakakalma yung ating nervous system, pati yung pag-organize natin ng mga sasabihin natin ay naayos. Kaya lang naman tayo nauutal o kaya ay ano yun, para nag-aalangan magsalita kasi hindi tayo kalmado. Kasi yung isip natin hindi pa solid yung nasa isip natin. Yung gusto nating sabihin hindi pa maayos na organize. So ano kailangan mong gawin? Mag-pause muna, humingang malalim, no? It oxygenates the body, it calms your nervous system, it makes you think clearer. Yan. So, yan, and provides a vocal energy. Kapag huminga ka ng malalim, mas enthusiastic yung sound mo. No, mas maganda pakinggan, mas energetic yung boses mo kapag ikaw ay galing sa hingang malalim. Yan. Another is the power of intonation. So, research suggests that falling intonation at the end of a sentence signals confidence and declarative intent. Conversely, talking or yung ending a statement with a rising pitch can suggest uncertainty or an accidental question which may undermine your authority. Pag pataas yung ending mo, para kang may tanong, para kang hindi sigurado, para kang nag-aalangan. So, ano kailangan mong gawin? Masanay ka that you end your sentences in a falling intonation. Pababa lagi yung tono. Pa-period, kumbaga. 'Di ba? Sanayin niyo 'yon, nasanay 'yun, eh. Huwag kayong mabilis magsalita, 'no, tamang salita lang, masasanay niyo rin 'yan, 'yan. And speaking of mabilis na pagsalita or mabagal na pagsasalita, we call that pacing and the strategic pause. Speaking too fast can overwhelm listeners and signal nervousness. Vary your pace, speed up to convey enthusiasm, but slow down to emphasize serious points. Use pauses deliberately. Silence allows your ideas to settle and prevents the use of filler words like or mga ganon. Iwasan nyo yun. Instead na mag-filler kayo, why don't you just pause? Diba? Organize or compose your words, compose your statement, saka mo sabihin. 'Di ba? Wala naman nagmamadali sa iyo eh. 'Di ba? Hindi naman 'to karera. Sabi nga ng Bini, ang buhay daw ay isang karera. Pero ako di ako naniniwala. Ay ano, ang buhay daw ay di karera, sabi ng ano, sabi ng Bini, 'di ba? Oh, hindi karera, huwag kang magmadali. 'Di baling matagal yung sagot mo, basta napag-isipan mo ng maigi. Mas magmumukha kang intelligent or reliable kapagka tama yung sinasabi mo. May mga pagkakataon kasi na ang ganda ng sasabihin mo, may point yung sinasabi mo, pero yung pagkakasabi mo changes it, 'no? Binabago niya. Kasi nga hindi maayos yung pagkakasabi mo, 'no? Sa amin sa communication, we call it the medium becomes a message. Yung ginamit mong pamamaraan sa pagsasabi ng mensahe, yun yung nagiging mensahe. Na parang halimbawa, I love you, 'di ba? Sabi mo, I love you, 'di ba? Eh kaso yung tono mo sa I love you parang galit, 'di ba? Sa tingin mo ba maramdaman nung kausap mo na mahal mo siya, 'di ba? Hindi. Akala niya galit ka sa kanya. Gano'n ang nangyayari.
So, i-compose yun ng maigi sasabihin ninyo at falling intonation yung gamitin eh. So there are rhetorical building blocks that you can use for persuasion. Yung rule of three, organize your arguments or group your arguments or slogans in threes. Diba? Yung I came, I saw, I conquered. Ayan. O kaya yung government of the people, by the people, and for the people. Makes your message more compelling and credible. Kapag dalawa lang kasi bitin, pagka-apat naman, minsan parang OA na. Parang ang dami. Nadadamihan tayo. Three is the right grouping or sweet spot. Balance statements, kapag nagsalita kayo, masanay kayo na binabalanse niyo yung bagay-bagay. Ibig sabihin, when you're about to say negative things, kailangan meron ka rin sabihin positive things. Kapag may umaawat ka, hindi pwedeng sa isa ka lang umaawat. Kailangan dalawa, no? Kailangan both sides. Ayan. Phrases that are balanced in construction suggest that your underlying thinking is also balanced and logical. Diba, halimbawa, iniwanan yung kaibigan mo, iniwanan siya, nakipaghiwalay sa kanya yung boyfriend niya. Diba? Huwag mo sabihin na bobo naman ng boyfriend mo. No, kawalan ka niya, 'di ba? Huwag ganoon. Kasi may bias ka eh, 'di ba? Hindi maganda 'yon. Hindi ka may bias talaga tayo, pero huwag mo ipahalata. Ang gawin mo maging balance ka, 'di ba? Sabihin mo, alam mo, akala ko kayo na talaga eh, pero naghiwalay din naman kayo, so hayaan mo na. Mag-move on na lang ikaw, 'di ba? O kaya hindi niya baka maaaring kasalanan niya na naghiwalay kayo, pero baka naman may pagkukulang ka rin, 'di ba? Ang hirap 'no? Pero kailangan mong sabihin 'yun, eh, kasi alam mo ang hiwalayan, hindi naman 'yan one side lang, eh. Hindi 'yan one side lang, meron din 'yang may kabilang side din 'yan kahit papaano, 'no? 'Yun yung totoo. Akala niyo ba lagi na lang kasalanan ng mga lalaki, kaya may naiiwan? Hindi, meron din mga bagay na kasalanan din ng babae, 'yun lang. Hindi naman 'to alam ko maraming babae dito, pero gano'n talaga, eh. Hindi hindi puwedeng sabihing ang sisi sa amin lang, 'no? Hindi gano'n. Kailangan balanse tayo. Kailangan maging balance tayo because educated people are balanced people, na logical people, 'yan. So, yung vocal style for different goals, 'yan, 7 minutes to go. Motivational voice are energetic and engaging, best for rallying a team or starting a presentation. 'Pag sinabing assertive voice, direct and fact-based, ibig sabihin, um, you base on facts, you base on results, no? Yung consultative naman is gentle and encouraging, most effective for giving feedback and fostering psychological safety in a group. Yung consultative voice is you base on your experiences. Halimbawa, yung motivation voice, kaya mo yan. O kaya, halimbawa ay, teka lang, ang hirap nung yung motivational voice, kaya mo yan. 'Di ba? Pag assertive voice naman, you base on the facts, 'di ba? Tingnan mo na lang kung ano yung mangyayari kapag nagawa mo yan. So, ipagpatuloy mo yan. So, that's assertive voice. You base on results, you base on facts. 'Di ba? Halimbawa, nag-aaral ka, pag sinabi mong kaya mo yan, motivational yon. Pero pag sinabi mo na ipinaalala mo sa kanya yung mga possible results, pag natapos mo yan, graduate ka na. Mas gaganda na yung buhay mo. That's assertive voice. Consultative voice naman, you base on your experiences. Halimbawa, alam mo sa karanasan ko kasi, kapag ganyan yung ginawa mo, magsa-success ka, 'di ba? Magsa-succeed ka. Gano'n. So you base on experiences, okay? So navigating the Philippine social context and overcome overcome smart shaming, and by to counter this, use a consultative voice to emphasize pakikisama and framing your knowledge as a shared resources. Para hindi kayo smart shame, huwag yung sabihin alam niyo yan galing sa inyo. Mag-cite kayo ng ibang bagay, no? Na para siyang shared resource rather than a personal badge of superiority. So halimbawa, makita mo yung kaibigan mo nagkamali, 'di ba? Huwag mo sabihing mali ka, hindi dapat ganyan.
kung ako sa'yo, hindi ganyan gagawin ko, hindi gano'n, huwag gano'n. Kundi more on consultative. Well, base sa mga napanood ko ng mga telenobela, parang hindi kasi ganyan yung action na ginagawa nila, eh. Try natin kaya ibang approach, 'di ba? So, you based on experiences, more of consultative. Ayan, yung leveraging the halo effect, alam natin na kapag maganda itsura mo ay mas kapani-paniwala ka. So, ayusin mo itsura mo, 'di ba? Ayusin mo itsura mo, maligo ka palagi, mag-ayos ka ng sarili, magsipilyo ka palagi, 'di ba? Alam mo na may halo effect at halimbawa magiging doktor kayo, 'di ba? Meron bang doktor sabihin sa'yo, "Kaya kitang pagalingin," eh, mukha naman siyang patay, 'di ba? Mukha mo si Palito, ang pangit mo, 'di ba? Tapos sabihin mo, "Kaya kitang pagalingin." Talaga ba dok? Ba't parang ikaw mukhang hindi mo kayang pagalingin sarili mo, 'di ba? So, anong kailangan alagaan niyo rin sarili ninyo, huwag niyong hayaan na mukha kayong ewan, 'di ba? Especially psychology kayo, 'di ba? Mga managerial, supervisory yung magiging posisyon ninyo tapos hindi kayo marunong mag-ayos, mag-ayos kayo. Ayusin niyo ang sarili niyo habang bata pa kayo. Yun, kasi may halo effect. Kapagka maayos ang itsura mo, mas kapani-paniwala ka. And there are also cultural nuances, 'no? Gumamit kayo ng po at opo kasi kapagka magalang kayo, ginagalang din kayo. Okay? And then this is the ayun, wag na yan. Last slide lang naman yan. Bibigay ko na lang yung presentation para yung dalawang slide na 'to. Yan. Yung application from student to professional, yung elevator pitch, masanay kayo na sina-summarize ninyo yung inyong idea, no? For 30 seconds, yan. 30 seconds summaries of your ideas to build brevity and clarity. Kapag ka nasanay kayo na sinasummarize yung inyong ideya, mas naging clear kayo. Ayan. Clear yung inyong isip. Alam nyo kung anong sabihin ninyo. Pag nagsalita kayo, alam nyo kung ano yung babanggitin ninyo. Mahirap kapagka habang nagsasalita ka saka mo kino-compose yung sasabihin mo. Hindi ka nagmumukhang matalino, hindi ka nagmumukhang professional. Okay? So yun lang, 2 minutes to go. Maraming salamat sa inyong oras. I'll end the recording. Na-record ko ba? Okay. I'll end the recording here. Ayan, and I hope you